Hello guys, ito ngayon isang Epson L120. Pag nagpiprint maraming bond paper yung kakainin niya. Ngayon tignan ko kung ano ang problema para masolusyonan maayos. Tignan natin sa likod. Okay, dito sa likod ng printer guys, meron tayong tatanggalin na screw kung saan nakalagay yung wristpad ink niya. Tapos doon mismo kasi sa wristpad ink niya nandun yung paper roller feeder. Yun po yung tignan natin kung ano ang problema. Kasi dyan kasi nakalagay yung wristpad, kaya puno na rin siya guys. Dapat natanggal para tuyuin yun guys. And ito yung wristpad ink nya guys. Natanggalin ko na yung yung paper feeder roller na ang trabaho nito kasi niya guys, parang siya yung separator para hindi dumami yung papel na kakainin ng printer. Kasi pag may differentiation siya guys, dadami yung papasok na papel doon sa printer, mabulunan, cost na magano siya, paper jam, masira pa yung pati yung printed kasi maabot na niya yung sa dami ng bond paper, matamaan na siya. Yan, maklasin lang. Tapos ito, yan, tignan. Tapos i-disassemble ko na kasi para makita ko yung spring sa loob, kasi dapat hindi gumagalaw ito guys, yung rubber na yun iikot. Dapat siya tigas, siya sumasama. Bukain na lang yan guys, ibuka yung kuwan plastic, ibuka lang siya tapos para matanggal. Ito guys, natanggal ko na. Tapos yan, ngayon tignan ko kung anong problema niya, bakit na siya sumasama sa ikot. Ikot na siya. Ayun guys, ito yung guys, ito yung spring, parang spring na siya, parang pag action siya iikot, parang hihigpit siya guys, hihigpit para hindi siya sumasama sa ikot, pero nabali kaya umiikot na ngayon yung rubber. Hindi na niya ma-separate yung mga bond paper, kaya marami yung pumapasok sa printer. Ang gagawin na lang dito guys, lagyan siya ng parang i-bend siya guys, i-bend na parang ganito. Yan, ganito guys, naka-bend siya pag-angat pataas, parang stopper siya doon sa plastic na nakakalit ng rubber. Jadi ito yung naputol niya guys na sa spring, bali. Karaniwan kasi guys sa mga printer na Epson, yan ang ito yung bumibigay spring niya
doon sa rubber tools sa separator ng mga band clipper. Yan, minsan nakala mo yung sira na yung roller, yung rubber napudpud na, kaya kumakain na siya ng marami. Pero yun yung problema niya, na spring lang pala, kasi hindi niya na mapigilan yung mga papel, kasi trabaho niya separator. So guys, nabuo ko na, ikabit ko niya siya kasi para masubukan natin, subukan ko kung epektibo ba yung ginawa ko. Ganito na itsura niya guys. Yun, ganito itsura nung spring, lock siya sa plastic. Yes, para pag ikot niya hindi na siya matigas, siya hindi sasama, kasi maglalak yung spring dyan sa may aluminum. Kasi habang wala pang guys, hindi pa dumating yung in-order mo, may ma-order naman ito sa mga online shopping guys, sa mga online store. Kasunod nito, buuhin ko na siya. Yun yung kasama nyo guys. Yan, ito yung kanya plastic na yan ilagay yung itong separator ng mga band clipper. Ito na siya guys. Yan, kabit ko na. Yan. Kasi may naman yan guys, may guide para hindi masira yung parang casing ng roller. Yung tulak lang, pwersa lang, kasi matigas kasi ito guys, ibalik. Masabit siya dyan sa puti, pero kailangan ng pwersa. Ayan, napasok na. Tigas. So baka blender sa kasi guys, baka masira ko yung itong puti. Ayan, lagay ko yung spray para masubukan. Ayan, okay na guys. Ito naman lagay ng base pad ink, nilagyan ko muna ng tissue temporary pang salo lang sa mga ink habang sinusubukan natin kung okay na guys. Thank you sa panonood.